Yung sinasabi natin sa habang buhay na naka-imprint na habang buhay na naka-imprint yung ministry na yun. Okay? And why is that? Bakit ba ito hierarchy? Laro ng kapangyarihan or power tripping? Hindi ito. Okay? That is how we see the history of the church. That the ministers of the church before was strictly confined to those who are making their way towards the priesthood. Daming ministries noon that napansin niyo po sa ordination. Sa ordination ng pare, di ba? Yun ang position ng halis, di ba? Nakapagdala ko, kasi yung maka-attend ng ordination ng pare since before. Kaya, nakakita na po kayo ng ordination ng pare or deacon. Pag deacon, may part sa right na meron yung malaking libro, yung gospel book, ibibigay ng obispo. Tapos may masasabihin siya. Sa paring magbabago yun, magiging kalis at may lamang alam at sa kanina, may yun yung mapapawak. Ang tawag ko kasi doon is tradisyon. Okay? Or giving tradisyon means handing over. And once you were handed over, with a specific liturgical vessel, meron ka ng kapangyarihan gamitin mo. Okay? So, pare, yung kapangyarihan niya, to consecrate is explained when pinapahawak sa kanya yung kalis at saka yung ate. But before in the lower ministries, before the church's lower ministries, now what we know is deacon, priests, and bishops, yes? But before, marami pang mas mababa. Meron po tayong subdeacon. Okay, meron po tayong subdeacon. Sa ilalim po ng subdeacon, yung lector, acolyte. Sa baba po ng acolyte, meron tayong lector. Sa baba ng lector, merong exorcist. Sa baba ng exorcist, merong porter. At may kanya-kanya silang trabaho sa simbahan. Okay? For example, the porter, ang ibibigay sa kanya, sa ordination, yung susi ng simbahan, nagpapahawak sa kanya. Bakit? Kasi ngayon, yung taong yun, meron siyang, may karapatan siyang isara, buksan yung simbahan, at patingtingin yung inter. Yun yung pinakamababang ministry noon. Siyang magtatang, siyang magsyangkot, siyang tagalukas, pagkasaran ng simbahan. Pag meron pa siyang takpat, para kung sino man yung mga magugulo sa simbahan, alis. Pero diba, yung porter, yun yung pinakamababang ministry. Tapos aakyat yan sa ministry, tinatawag natin exorcist. Hindi po sila yung nagpakuha ng demonyo. Okay? Hindi po sila yan. Ang exorcist, pwede na siyang mag-bless. At ano yung pwede niyang i-bless? Holy water. Kaya ang magpapahawak sa kanya, yung lalagyan ng holy water sa ordination niya. Diba? May ordination right sa bawat ministry na ito. So, hahawakan niya yung paglasgas ng holy water. So, kung may gusto kayong mag-bless ko doon na Rosario, pwede sa exorcist. Kahit hindi pa siya pare. Okay? Kahit hindi pa po siya pare, pwede niyang basbasan. Pabasbas ng kotse, yan. Kung wala si Father, doon tayo sa exorcist. Siya ang magbabasbas ng kotse, magbabas ng bahay, pwede sa exorcist. Okay. Tapos, dito na pumapasok yung minister na tinatawag ng lector. Okay. The lector, siya na yung binibigyan ng karapatan para magbasa ng readings. Okay. So, ipapahawak sa kanya sa ordination niya yun, tinatawag na libro na epistolarium. Okay. Yung epistolarium, ipapahawak sa kanya. Pag-deacon, ay susunod naman is yung acolyte. Yung acolyte, ano po ang tungkulin niya? Sila yung mga sabrisan. Mga doon sa service of minsan. Kaya kung makikita niyo rin po yung ordination right nila, nilalagyan ng kandila, nakahawakan nila pa rin. Papaan, yung tradisyon natin ng mismo, nakahawakan ng kandila. And then, subdeacon. Okay? Ang subdeacon, tungkulin niya yung pinaghalong role
magbasa, pwede siyang mag-serve sa misa. Okay? Aakyat na naman po yan sa deacon. Ang deacon, siya medyo may mas kakayahan na siya. Pwede na siyang magbinyag, pwede na siyang magkasal, pwede siyang magbigay ng komunyon. Kaya bibigay sa kanya yung kalis at saka yung patin, pero walang laman. Okay, walang laman. Tapos naman sa paging pahikan, naging pare, yung chalice at saka yung patin may tinapay at alak. Diba? Nakikita po natin yung progression. Pag obispo, kung makikita niyo po ito sa ordination ng obispo, ang daming ibibigay sa kanya. Okay? Bibigyan siya ng tungkol, bibigyan siya ng mitre, bibigyan siya ng singsing. Nagpapakita ng office niya. And why is this so? Okay? Why is this so? Because this authority, hindi na po natin pinulog po saan. Pinulog po natin yan sa atas ng Panginoon. Okay? Sa atas ng ating Panginoon Kristo. Beginning with the apostles in the resurrection, where the apostles were given the authority to loose and bind on earth. Okay? To loose and bind on earth. And even saying, whatsoever sins that you have forgiven are forgiven. Whatsoever sins that you retain are retained. Okay? And later on, in the early church, nakita nila na, masyado palang malawak ang pagsisilbi sa Kristiyanong simbahan. Masyado palang malawak. Kailangan natin ng mga katuwang. Okay? And dito na sila. Makikita natin sa scriptures yung development ng mga deacons, ng mga deacons at saka ng mga pare. Okay? Dagdag na lang yung natin mga ministries. But in actuality, ayaw ba natin gawin yun? Yun ang tanong. Diba? Lahat ng parokya, ito yung time na wala pang seminaryo. Yung mga gusto magpare, sa simbahan mag-aaral, sa simbahan mag-graduate, dito nila i-exercise yung industry nila. But when St. Charles Borromeo laid down plans for seminary and seminary formation, lahat ng seminarista pasukan sa seminaryo, walang natira sa parokya. Okay? Kasi kung na magbubukas ng pinto, pagpapanayas sa mga nagugulo, sino na magsasara magbubukas ng simbahan? Sino mamimigay ng komunyon? Kung gagawin lahat na ni Father, ay magsasang-sang tayo sa okay. Kung ang trabaho ng parokya ay sekretarya, kung ang trabaho ng security guard, okay, at kung ano na ba, paano ba siya kalabas para magbigay ng komunyon sa kasakit? Papapaganoin at gawin ng mga bagay na gawin ng mga yung pastoral duties. That is why Second Vatican Council came. Second Vatican Council came, there was a document that was issued, Lumen Gentium. And one of the chapters of Lumen Gentium, okay, kung mababasa po natin yung Lumen Gentium, makikita natin yung hierarchy. First is the universal call for holiness. Chapter 2 po yun ng Lumen Gentium. Ano pang sinasabi ng universal call of holiness? Lahat tayo binyagan, lahat tayo binyagan, lahat tayo ay tinatawag sa buhay ng pagpapakabanal. Lahat tayo ay tinawag upang magsilbi para magsilbi sa simbahan ayon sa ating kakayanan. Okay? And susunod na lang po doon, susunod na chapter sa Lumen Gentium is the hierarchical order of the church. Bago tayo magsimba, chapter 2, ang universal call for holiness. Chapter 3, ang hierarchical constitution of the church. Anong sinasabi po dito? Bago natin pag-usapan yung hierarchy na sa tupamakan sa pinakamababang level, ang pag-usapan muna natin lahat tayo ang tinawag sa pagpapakabanal.
tinawag tayo sa buhay ng pagpapakabana. Yun ang unang-una. Bago natin pag-usapan yung mga tungkulin. Bago natin pag-usapan yung mga tungkulin. Pag na-establish natin lahat tayo, tinawag sa buhay ng pagpapakabana. At lahat tayo ay may obligasyon patulungan ng isa't isa sa pagpapakabana. Therefore, diba? Therefore, mag-reflect din dapat yun sa hierarchical constitution of the church. So after several years, it's like pinpublish yung document na in 1965. Only after 2 years, 65, 66, 67, may lumabas na document. Ang sabi, ang document po ito ay tawag na Ministerial Quota. Ano sinasabi ko ng Ministerial Quota? Isusuppress na natin yung mga minor ministries. So, ang may iwan na ministry lang ay deacon, priest, bishop. Sa deacon, meron pa, does it still exist? Wala na. Exorcist, porter, and so on, wala na. Lector, acolyte, meron. Okay, meron. Pero kailangan magkaroon ng distinction between instituted lectors and acolytes at commission. So, i-retain. Okay? Pero yung ibang ministries, masusuppress na. Bakit? Kasi, kaya, katotohanan nito sa parokya, ang gumagawa naman ito mga lahi ko Wala na yung mga seminarista dyan. Nasa seminary na sila. Sino gumagawa yan? Yung mga lahi ko, suppress na natin. Yun ang sinasabi ko ng document na yan. And therefore, we have been given, that is the privilege that is given. Why we have ministries in the church? Kung bakit may extraordinary ministry, o ibang union in church, kung bakit may lector, sa simbahan. Kasi ito ay ipa-iba. Okay? It was also already relegated to the Christian faithful. Kaya po ngayon, yung history na bakit meron tayo extraordinary ministers of Holy God. So at this point, may katanungan po ba kayo? Hello? Katanong. Yes, sir. Father, once you become You're not good with that. No. Honestly, no. Remember, that's all. It's a no. Bakit ko? See, yung kakayanan for you to minister is derived from the authority of your parish priest. Yes. As much as hindi pwede palipat-lipat. Okay? So, yung kakayanan, remember that this ministry was handed to you, pero hindi po yan ang galing kung saan lang. Nanggaling yan sa authority ng parish priest. Okay? Nanggaling po yan sa authority ng parish priest. So, ngayon, kaya po tayo nakahali sa mga parokya. Kung saan ang parokya mo, doon ka magsilbi. When it comes to ministry, yes. Pero hindi ko sinasabi huwag kayo magsumba sa ibang parokya. Pwede kayo sumimba sa ibang parokya. But when you exercise your ministry, kung saan ang parokya mo, doon ka. Kasi nakaangkla yung ministry mo sa authority ng parish priest. Okay? Nakaangkla yung ministry mo sa authority ng parish priest. Okay? But we will go to the specifics later. Okay? Otherwise, it becomes what? Wala nang ayos sa simbahan. Bakit? Binigyan ka ng authority. May authority ako kahit saan pwede kong gamitin ito. Kami ng mga pari, hindi pwede yun eh. No. No, honestly, it's no. Kasi
remember, we are divided in, mali pa kung dalawang address mo. Or yung kalahati ng katawan mo nasa isang, sa bahay dito, yung kalahati naman nandun sa kapila. No. Very, very important ang stable residence. Because your stable residence will tell you what parish you are and who is your proper pastor or who is your proper parish priest. Okay. Anything else? Paano yung Father? Liturgical po ako sa El Shaddai. Bali, ang bawa po, yung mimisa po kami pag dayusisan. Dati po kasi sa lector ako lector commentator. Paano pag lay minister ka na, pwede ka po bang mag-serve sa diocesan namin? Okay. Ano pag diocesan sa revelation? Sa Dison po yung namin, yung main office po ng El Shaddai sa Dison, sa division. Ngayon, tingnan, that has, for example, may exam. Okay? What could be done in this case? Hindi malaman kung anong jurisdiction ng isang yon. The only solution that is if the priest adds to support it to do. But you presenting yourselves, di ba? You presenting yourselves, you cannot claim na I am lay minister na to the point na i-impose sa parish, sa pari na lay minister po ako, bigyan po ako ng siboryo. Hindi po pwede yun. Okay, hindi po pwede yun. May ayos ang simbahan. May ayos ang simbahan. And we have to maintain that. What is a parish? Canon law, okay, canon law, Jesus canon, hindi po ito nagagaling sa akin. Pero nagagaling po ito sa batas ng simbahan. The canon law states that a parish is a portion of the diocese. It is a portion of the diocese which is stable and has its proper pastor. Okay? Has its proper pastor. Its proper parish priest. Now, if a parish is stable, why is it stably constituted? Kasi may teritoryo ang parokya. Ang teritoryo ng parokya, merong sariling parish priest. Sino? May sariling pastor. That is your parish priest. Kailangan magpasakop sa kanya. Kabawat Kristiyano kailangan matuto kung kanino dapat magpasakop. Dapat tayo magpapasakop sa Santo Papa, sa Obispo, in the minutest, in the smallest, sa pinakamababa, that is your parish priest. Kaya ayaw man natin kung gusto ang parish priest, ang isang Kristiyano kailangan magpasakop. Also us, for example, I am a priest. Okay, I am a priest. Hindi porket pari ako. Tapos, kunwari, may kaibigan ako, tumawag, sasabihin niya, pwede ka ba mag-misa sa 5, for example? Pwede ka dito sa may bahay sa 5. Hindi ko pwede sabihin ka agad na oo. Hindi ko pwede sabihin na oo kagad. Pupunta mo na sa parish priest niyo, humingi kayo ng permiso. Pati ako kailangan humingi ng permiso kasi hindi porket pali ako at kaya ko pwede ako mag-visa, kung saan na lang ako pwede mag-visa. Well, this also applies in our ministries. Okay. This also applies in our ministries. Kahit pareho kami pari, kailangan ko pa rin magpasakop sa parish priest. Otherwise, away yan. Okay, you see how orderly the church has constituted. Okay, but we will go to that later on. Okay, we will go to those years later on. Any questions regarding the history of your ministry? Wala. Sure. Okay. Now. Okay. Now let's go to, I'm pretty sure that you are aware of the doctrine, no? The doctrine that
the doctrine that the bread and wine becomes the body, blood, soul, and divinity of Christ after consecration. Kung hindi naniniwala, kung hindi naniniwala katawan ni Kristo, katawan ni Kristo yung dinidistribute, I would suggest lay off with the ministry because there are very, very serious complications. Hindi man sa mundong ito, pero sa susunod. Okay? Ano po ang tulong ni San Pablo? Ano po ang tulong ni San Pablo? Anyone who is to receive Holy Communion, anyone who is to receive, anyone who is to eat and drink must drink worthily. Eat and drink worthily. Otherwise, kung hindi, if one receives, eats and drinks unworthily, without discernment, ano po ang kinakain at iniinom nila? Hatol. Diba? Ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanila if we do not discern. Okay? If we do not discern what we are receiving in Holy Communion. Diba? Kasi maraming bagay pwede makabastos sa one of those is that when we do not discern, first is we don't believe. Dali lang naman ito sikat ako, mag-distribute ako, pero ang kasikatan ko dahil nakikita ko na ng tao na nag-distribute, at hindi ka naniniwala sa Eucharistia, hindi dito ang paningin. Hindi sa mundong ito hindi po sa mundong ito ang consequences. It's very, very eternal. But it is the most intimate ministry. But for me also, the ministry of extraordinary ministry of Holy Communion is the most dangerous. It's also the most dangerous. Kasi pagkamali ka, alam mo o hindi, sinasadya mo o hindi, consequences or spiritual consequences are real. And that is why it is necessary for us to always have this training and updating every time. Kasi siguro dito sa mundo, maatin natin ang papuri ng mga tao pinagsisilbihan natin. Pero judgment pala sa kanilang buhay. I remember of one story. I just relate. Okay? That does not relate to you, but also to us priests. More so for us priests. There is a priest, si Bruno. Sino po nakakakilala kay Saint Bruno? Yan, yung siyang founder ng Carthusians. Saint Bruno, and this was historically recorded. Saint Bruno, ayaw nyo maging pari doon. Ayaw nyo maging monk. Binigyan ng monk later but in life. In fact, he wanted to be a good lawyer. And what happened is, when Saint Bruno was living, ang mga teachers mo kasi magdali mga pari. Meron silang pari na teacher na ugod ng kanino. Makikita mo nagbimis sa ugod ng talagang habanalan. Galaw niya, even this preaching, it inspires them. It inspires them. However, what happened is there came a time itong pari ito namatay. And then on his Requiem Mass, on his burial Mass, bigla siya nabuhay. And he was really, tapos inapakwit na sa impyerno, ganito. Tapos then he dropped in his casket. But not before, dun sa account, sabi niya, he was weeping and crying, and para siya nagsisisihan niya yung kapalit ng ginawa sa lupa na hindi lagtad sa mata ng madla. At iyon ang pinudusan niya sa impyerno. Tapos, biglang drop dead. Bigla siya drop dead. And that is the very reason why St. Bruno became a priest. He was a witness. He was a witness to that
event. Teacher, and many have written about this account. Not only St. Bruno, but there were also historical records na nangyari ito. Dininig pa nga siya dininig pa siya sa stainless kung simbahan kung saan nangyari yun. Kasi sa mata ng Diyos, lahat-lahat. Sa mata ng Diyos, lahat-lahat. And therefore, even our care, how we care for the sacraments, that's about. So kung nagsiserve ko sa misa ko, nakikita niyo pa bakit ugas ako ng ugas. Bakit ako ugas ng ugas? Dami ako pa ng tubig. Because or later, I invite you to see when we celebrate Mass later on. Bakit ako ugas ng ugas? It's for the reason because I was safeguarding even the smallest piece of the Blessed Eucharist because pinakamaliit na bahagi ng Eucharistia si Cristo yun. I will give you an example. Let's say, could you pass around and look? Kahit ganyang kaliit, banal na yan. Kahit ganyang kaliit, kahit the smallest piece, the smallest particle, even the smallest particle is sacred. And therefore, for example, kung nagpapakumpun yung tayo, may maliit na particle, anong kailangan gawin? Retrieve at once. Okay, retrieve at once. Or, what is the most common experience? May pamumuno hindi kakainin. Ako yung hahabulin ko. At kung kakainin mo ba o hindi? Kung hindi na kakain, umunin ko. Pero kakainin ko, Father, sige. Body of Christ, nga. Sasabihin ko talaga sa akin. Nga. Tsaka ko isushoot dun sa bibig. Okay, because we have to safeguard. We have the utmost obligation to safeguard the Eucharist. Ano nakita ko sa? Meron akong isa nakita. Nag-experience. Nagpakumunyo. Nandun siya sa likod ng simbahan. Akala niya hindi ko nakita. May nahulog sa floor. I-retrieve na ng community minister ang ginawa niya. Isa niya. Pwede niyo po kainin kung natapang-tapang po ang sigura. Pwede niyo po kainin. Pero kung sa akin, pero I do not want you to give that heavy obligation sa kasi paano kung nakapakan kakainin niyo, kapag na lang po ang kakain. So, very well. So, what do we do when we also allow? Bakit kasi Romeo, ibigay mo sa pari? Ibigay mo sa pari. Kaya kahit yung ganito maliit, o kahit yung pinakamaliit na nakita niyo dito, is sacred. Is sacred. St. Thomas of Aquinas. St. Thomas of Aquinas is to say, kung kayo binigyan ng pulmos na ginto sa inyong mga balat, hindi ba matahaw ang kanya? Isasara niyo yung mga kamay ninyo. Gagawin niyo lahat ng abot ng makakain niyo para hindi mo wala kahit isa man sa gold dust na yun. Paano pa kaya mas mahalaga pa kaysa sa ginto? Mas mahalaga sa ginto. Ariyan mo yan. Mawala. Okay? That is the very reason kung bakit kung naguhugas ako. Kaya nalagyan ko siya ng tubig. Tapos, isuswirl-swirl ko ito. Isuswirl-swirl. Kaya sasama dyan yung pan, sasama dyan yung Eucharist. Tapos ito yung ilalagay ko dun sa chalice. Kasi yung chalice, meron din yung alak. Diba? Meron din yung alak. Lagi sasalit ko sa chalice. Ito, pag nisalit ko lang, manipis na to. Okay? Manipis
malinis na to. So, iinumin ko na siya. Para walang mawala. Okay, walang mawala. Pero what is nakakatuwa po, one of the things na siguro nakakaligtaan, saan ba natin nilalagay ang simbolyo? For example, natapos ang komunyon, babalik sa altar. Alam niyo po, napapansin ko, minsan, nakukuha niyo ang aking puso, ginaganyan lang nila sa altar. Okay? Hindi nila, basta kung tapang na lang na gano'n, hindi po gano'n. Tignan niyo po kung nasan yung corporal. Tignan niyo kung nasan yung corporal, doon yung hinapa. Kaya, kung wala niyo sa gilid ng altar ang corporal, kung nasa gitna, sa bilang bibisa na pare, hindi nyo yawa. Hindi nyo yawa. Kung umugahay na walang corporal na nakapalilalim sa siguryo. Kaya, sa panin ko, kung nilinisan ko na ito, mapapansin ko yung mga serve ko sa akin. Pag nalinisan na ito, hindi ko na siya ilalapag sa corporal. Ilalapag ko na siya doon sa labas ng corporal. Ibig sabihin, pwede nyo nang kunin yan. Malinis na yan. Pero pag nakalapag pa sa corporal na ganyan, huwag nyo gagalawin. Okay? Huwag nyo gagalawin natin sa hindi nilinis ng tayo. Okay? Pero pag nalinis na yan, ilalapag na yan outside ng corporal. Pwede nyo na tabi. Okay? So, yun po ang isa. Okay? Ako, jumble-jumble na yata yung isip ko. Okay lang po ba? Nakakasagot po? Yes. Nakakasagot. Mamay, isa mo kasi sa mga responsibilities mo kasi na, ay ito ba yung mga common observation mo? Common observation. So, kung na-consecrate sa corporal, pag hindi na-consecrate sa labas, okay, pag may laman sa corporal, kung walang laman sa labas, kung lilinisan, naubos ang laman, ibig sabihin may crumbs pa siya sa corporal. Okay? Pag wala nang nilinis ng pare sa labas ng corporal, pag nasa labas ng corporal, pwede itabi, pero pag nasa loob ng corporal, huwag gagalawin. Okay, huwag gagalawin. Hanggang sa malinis. Problema minsan ng mga pare. Sorry pero minsan ng mga pare rin ang problema ninyo. Kaya gusto namin, pero at least, sabi ko lang po, kung para kung sa kalilipan ko sa panig, at least nagawa niyo yung tungkulin niyo. Walang corporal sa gilid, hindi sa gitna. Diba? Hindi sa gitna. Basta, may corporal. Okay. Sino gusto ko binom? Sige, mamaya po ito. Okay? Ngayon, ano po magbigay ng komunyon? Madali lang siya pag sa kamay. Okay? Tricky pag sa bibig. Kasi iwasan natin dito madampi yung daliri sa dila. Tingnan nyo po, pag gaganituin nyo yung kamay ninyo, yung thumb nyo, mas nakaatras. Pansin nyo? Sige po, ganyan nyo. Ganyan. Nakita nyo po yung thumb nyo, mas nakaatras siya. Mas forward to pa. Mas forward to. Yan. Oo. Eh, pag-ahawak kayo ng ostya, pag bidig ang pangunguho nila, ganito po ang pangunguho. Kasi mas malayo yung daliri ko sa ilalim kaysa sa ibabaw. At mas madali siyang tagsahin kung hanggang saan ipapasok yung ostya. Nakita niyo? Sino gusto mag-try? Pila po kayo. Hindi kasi, hindi po natin ma-appreciate pag hindi natin sinubukan. O sige, ganito na lang. Hindi pa po naglalaro ng ostya, hindi pa po ito consecrated. Ganito. Kumuha ko po kayo ng ostya, tig-iisa, magkita-dalawa, bawat tao. Pakumunyonan niyo po yung katabi ninyo. Yan, sige. Yan. Kuha po kayo ng para testing nyo nga kung effective. Sige po, paikutin po natin yung siguro.
Napakay. Teka lang, teka lang. Teka lang ha. Hindi po yung concentrated. Huwag po kayo mag-alala. Teka lang po ah. Nasaan si Ate Ems? Siya niya kayo ng bani, siya niya kayo nagsusuko kayo ng boss siya. Tawagin mo si Ate Ems. Sabi ko kayo ginagawa ng mga communion ministers na may merienda. Kasi yung iba sa magpapapuno yan sa dila, pag ganyan, wala na ano, mabila yun. Hindi na natansya. Yung dati communion host na maliliit, is the reason why na pinalaki. Oo, pero yung masyadong maliit eh. Sabi ko, ganyan lang. Iikwan na lang, adjust na lang pag kaya, kung kunwari ito yung dila, ang paglapad ng osya, pag ganyan ang hawak po ninyo, yung kalahati, nandun na sa may dila, tsaka nyo lang po yung pakakawalan na gano'n. Mas matatansya nyo po pag gano'n. Hindi po tatabayan maliban kung ba't. Sige nga. Sige. Try. Sige. Diba? Una, try na, diba? Wait. Gusto nang excitement ito. The body of Christ. Ilahat niyo po sa kanya, the body of Christ, tapos after, gano'n. Sige, go. Start. Ibag ko pa pa. Study of Christ. The body of Christ. Lasa. Ngayon, kung sa kamay, mas madali, kahit gawin na niya ibigay. Sige. Kuha po kayo ng kosya para masubukan natin. Ayan. Para mag-appreciate natin. Ayun ang problema. Sige. Para subukan na natin lahat kung ano pwede natin magawa. Pwede po. Okay. Kung hindi po siya ng amin, pwede po kayo pang amin. Opo, kailangan mo sabihin yung the body of Christ. Hindi kailangan kayo mo. Depende na po yung sa panig. Kasi pati yung nakulis na dito sa nila. Ganito po. Kayo muna. Tapos, So, pakita mo. The body of Christ. Feet. hindi pa pag sa kamay. Pag sa kamay po. O kung sa kamay, ilapak mo lang. Dapat mo lang. Simple lang, ilapak mo. Ay, ito magandang pag-practice ha. Ganun pa rin po, pero pag-practice ako natin. Mas maliit po ito. Sige.
the body of Christ. Nakakanga siya, hindi ganon. The body of Christ, yung kamay nakalahat, hindi ganyan. Nakakita niyo po? Pag ganon. Ganyan. Pero pag nakakanga, ganon. Sige. Opo. Okay. Subukan po natin. Kung ano yung kasama niyo po tatanggap sa kamay. Kamay po muna. Isa po muna magbibigay ng kamay. Opo, kumano po yung isa. Ipabayo po siya. Sige. Ilahan niyo po yung kamay niyo. Ayan. Ay, okay. Sige po. Ayan, sige. Pagkakunin niyo. Hindi. Nakikita ko pa rin po. Pinapareho niyo po. Mas madali mo pag nakakita. The body of Christ. Hindi, pag sa kamay po. Ay, pag sa kamay. The body of Christ. Amen. Yung hituturo. Ay, ganun. Pagsasamaran ng kamay. Tataas mo na muna siya. Ikaw, i-practice ko sa'yo. You see what I'm going to do. Hindi, dalawa. Okay, body of Christ. Amen. Let them feel it. You do not drop it. You let them feel it. Feel it, yes. Lapag mo sa... Dapat maramdaman mo. Christ with the kamay. Pagano'n. The body of Christ with it. Pagano'n. So, yan po ang practice natin. Ganyan tayo. Mukha yung pareha sa bahay, di ba? So, gano'n. Ganon. Saka tingnan po natin na hindi natin tayo sa kilakit, sa hibig. Kaya nga po siya nakaganyan para mas madali yung nakikita kung nasa yung tila na pagdadating. Ano? Siya. Pag ganyan. Lalagay ko na lang po sa kamay. Sayang naman yung pagdating niya. Malalaman na po siya sa Usually po. sa assurance ay malalaman na po. Kaya assurance ay usually ako ng tabor. Pero yung matatanda, Bibigyan mo ng tabor. Sige. Practice kasi. Kasi yung tatay ko na yung minister din. Kasi you cannot say na yung nagtanggap ng Eucharist, baka marumi yung kamay eh. Opo, kailangan marunong Oh, so we do not know kung nabugas pa yan o anong hinawakan niya. Ibibigay mo ang Diyos sa kanya. Sing, ibibigay mo. Yung sa tatay ko, Wala na kasi po tayo yung magagawa araw doon. kasi, Wala na po tayo yung boy ko magagawa yung doon. tatay ko, Ang mangyayari sabi is, talaga. kailangan lang natin i-catechize sa mga tao. Kanya ba nangaraban sa imam? Ay, yung imam tumatanggap ng by the way, okay. Usually, sabi po natin, leftover, right? No? Pero I do not want to be rubrical about it. Ang importante po, ang importante po kasi is, kung ano ang dominant hand mo, yun ang ilalim. Kung left-handed ako, left ang nasa ilalim. Kung right ako, right-handed yung nasa ilalim. Kasi yan ang yung kukuha. Kasi hindi sarili yung kamay mo, baka sa ilong pumasok yung kukuha yun. Diba? Kaya for example, ako right-handed ako, ito ang kukuha kasi mas matatansya. Mas matatansya ng dominant hand kung nasa yung bibig ko. Okay? So, una, wag po natin pagkakalitan ng komunyon ko left or right yung nasa natin. Actually, it doesn't matter. Okay? Kung ano ang dominant hand, yun po ang kuhan, yun ang nasa natin. So, ibig sabihin ng Father, minsan, di ba, yung commentator, sasabi niya, nagpapaliwanag na left over right, o tapos, Hayaan nyo na po yun. Yun na nga eh. Opo, hayaan nyo na po yun. Ang point ko, kasi siguro yan yung pamamaraan kung paano tinutulog ng simbahan for uniformity. Ang sinasabi ko lang po, huwag kayo maging stricto. Ang sinasabi ko po, kung may nakita mo kayo sa may pila, kasi, ay, ano ba yung kayo nagkakaganyan yung mga kamay nila? Pero kasi, baka natural tendency ng tao, na nalakantay pala sa hindi natin alam. So, wag na muna, yun yung mga bagay na hindi na dapat natin pinapansin.
Okay. Okay lang yan. Okay lang po yun. Sir. Yung protective stance na paghawak ng siguro yun kasi Ayaw po. Second, pag may lumuhod sa harap ninyo at tatanggap sa bibig, huwag po silang pagkakalitan. Okay? Karapatan po yan ng isang Kristiyano. Ang karapatan po natin tumanggap ng komunyon ay hindi po natin karapatan pandaig po pala sila pagkatanggap ng komunyon. Okay? So, ikaw po na isasambig, huwag po pagkakalitan. Sino ang pagkakalitan? Yung body of Christ, gumaganyan na yung daliri. Sige, kung natin, pakumunyan lang ako. Sino ang pagkakalitan? Sige, kayo po communion minister, ako ang tatanggap. The body of Christ, gaganyan na ilayo yun na yung kostya. Kasi hindi tama yun. Okay, so body of Christ, ilayo nyo na. Tapos tingnan nyo yung kamay niya. Ayusin mo muna yung kamay mo. Buksan mo yung bibig mo bago kita bibigyan. Pero ilayo mo yan kasi you are safeguarding. You are safeguarding the message of Christ. Ginawa niyong bagya. Imagine ko. Huwag nyo ibigay. Ilayo nyo. Ilayo nyo sa kamay nila. Sino kumakain ng chichirya? Huwag niyo pong ilayo niyo. Kahit ako nilalayo ko. Ayusin mo yung kamay mo. Kamay. Kahit lumalabas sa mataray si Father. Kung hindi ka nyo gets from Rosary. Yes, Yung when the person receives the Holy Communion, ang naisip ko lang kasi na is received by the hand of the Apostle. And Apo. there might be part in that. Opo. That's what's in my mind. Opo. Kaya po ako hindi po ako tumatanggap sa kamay. Hindi po ako panik. Hindi rin po ako tumatanggap sa kamay sa kamay. Pero tungkulin na po yun ng parokya para ipaliwanag sa kanila na pagtapos yung tumanggap, tingnan nyo naman yung mga pagad nyo kung may natira. Di na kung gusto nyo. Or, gumitin yung totoo nyo, kaya na po, kunwari kayo sa, makikita nyo po mamaya sa misa, kahit sa concentration mo, pagkatapos nung tapos yung posture, pagbaba, habang nagsasalita ako, kinakailangan ko na kasi chinecheck ko. Pag ayaw talaga matanggal, makakailan yung kamay ko hanggang sa pagbubugas. Okay? Hanggang sa pagbubugas. Okay? Kasi yun, that is one kind of safeguarding. Safeguarding the universe. Okay? So you So safeguard paano po pag nahulog? Ng matanda, nahulog niya yung ano. Hindi ba, nakadalaglag yung hostya. Kukunin ko. Tapos po, babigay ko ulit sa kanya. Bakit ka naman po kasi? Huwag naman ba? Dalaglag po. Tapos, bibigay ulit sa kanya. Hindi na. Hindi pa nagsasabing hindi pa niya may ng posture. Ganito kaliit mo. Kung gusto niya tayo Pero ang posture ng parang ganyang kalaki. Ba't ko na lang? separate mo tapos bigyan mo. Gusto mo kainin Kaya po kayo. Subukan po din yung sa maliit ng posture para may experience. Subukan po kayo tatlo o apat. Subukan niyo po yung bibig. Subukan niyo po yung Kapag dalaglag daw nung ano, kakainin ko daw. para ma-appreciate ito. Kasi daw, body of Christ yun. Bawa nalagdag ng tao. Kakainin daw daw, sabi ng teacher. Kumuha po kayo kung ilan ang Tutulog sa kailangan amin. yung pang-practice Dahil sa bukas tutulog sa amin. kamay at saka Pero sa di pwede din po na hiwalay mo na subukan lang. niyo po yun. Kasi yung ibang mga panisina, masiselan, di ba?
Kasi yan, mas maliit, mas challenging. Pero ganun pa rin po yun. Nakadikit. Okay na po yun. Hindi po kasalanan yun. Hindi po siya kasalanan. Here. Kung may oras po po kayo pabalikin, okay. Dalawa kasi bayhan eh, baymaw. Bayhan at saka baymaw. Pero bigay nyo na po mismo sa bibig. Wala ka din po sa bibig namin. Wala po kasi. Sige, practice po kayo. Kaya. Yung i-practice. Let go of the camera so that you can concentrate. Itawa mo muna.